Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumatagos sa manipis niyang damit habang nakatayo siya sa gitna ng plaza. Ang mga kamay ay nakatali sa likuran at ang leeg ay hinihintay ang lubid na magpapatapos sa lahat. Sa paligid, ang mga tao ng San Rafael ay nagsisimula ng magtipon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong takot at pagkamangha. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka sa mundo nakikinig ng kwentong ito? Dahil ang nangyayari ngayong umaga sa maliit na bayan na ito ay magbabago ng lahat para sa isang babaeng akala niya ay nag-iisang pag-asa na lang ay ang kamatayan. Ang pangalan niya ay Carmela, 23 taong gulang, anak ng dating alkalde na pinatay ng mga bandido 3 buwan na ang nakalipas. Mula ng gabing iyon, siya ay itinuring na kasama ng mga kriminal. Isang akusasyong walang patunay, ngunit sapat na upang siya ay husgahan ng mga taong naghahangad lamang ng hustisya kahit mali. Ang kanyang balat ay namumula dahil sa lamig at takot. Ang mga mata ay nakatuon sa kalangitan kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilay sa likod ng mga bundok. Mayroon pa siyang ilang minuto. Mga minuto na tila oras, bawat segundong lumilipas ay parang buhay na nananatili sa kanyang dibdib kahit alam niyang malapit ng maubos. Sa kanto ng plaza, nakatayo ang pari na mag-o-officiate ng huling panalangin. Ang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa na nakagawian na ang ganitong seremonya ng kamatayan. Sa kabilang bahagi, si Doña Mercedes, ang mayamang biudang nag-akusa kay Carmela, ay nanonood mula sa kanyang karwahe. Ang mga labi ay nakapunit ng ngiti na parang tagumpay. Siya ay nakabestida ng itim na seda. Ang mga kamay ay may hawak na abanikong binubukas at isinasara sa ritmong mahinahon, kontrolado. Ang kanyang mga mata ay malamig na malamig, walang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Ang babae ay naghihintay lang na makita ang dugo. Ang patunay na ang kanyang kapangyarihan sa bayan na ito ay walang sinuman ang makakalaban. Nang marinig ang tunog ng kabayong papalapit, lahat ay lumingon. Ang mga paa ng hayop ay gumagapang sa damong tuyo. Ang bawat yapak ay parang dagundong na nagpapaalala sa lahat na may dumating na hindi inaasahan. Mula sa ulap ng alikabok, lumitaw ang isang lalaking nakasakay sa itim na kabayo. Ang katawan ay nakatago sa likod ng sombrerong malapad at ang balatkayo ay natatakpan ng Amerikana na puno ng alikabok mula sa mahabang paglalakbay. Sa kanyang baywang, nakasabit ang 2 baril na kilala ng lahat sa buong rehiyon. Hindi na kailangan ng pangalan. Ang lalaking ito ay ang pistolero ng Norte, ang taong nagdulot ng takot sa mga bandido at kapwa takot sa mga inosenteng tao. Bumaba siya mula sa kabayo ng dahan-dahan. Ang bawat galaw ay maingat at kalkulado, parang leon na nakakaramdam ng panganib sa hangin. Ang kanyang mga mata na napakadilim na halos itim ay dumiretso kay Carmela. Hindi siya tumingin sa iba, hindi sa pari, hindi kay Doña Mercedes, hindi sa mga tao. Tanging siya lang. At sa sandaling iyon, kahit natatakot, may bahagi sa kanya na naramdaman ng pagbabago sa hangin. Ang pakiramdam na ang lahat ay hindi matatapos gaya ng inaasahan ng lahat. Lumapit siya. Ang mga botas ay tumutunog sa bawat hakbang at nang tumigil sa harap ng entablado kung saan nakatayo si Carmela, walang sinabi, tumingin lang, sinusuri, parang binabasa ang bawat lihim na nakatago sa likod ng mukha niya. Ito ba ang babaeng ihuhusgahan ninyo ngayong umaga? Ang boses niya ay mababa, malamig, walang emosyon, ngunit may kapangyarihang hindi maitatanggi. Walang sumagot kaagad. Ang hukuman, isang matandang lalaking may bigote at may malaking tiyan, ay lumunok ng mabigat bago nagsalita. Siya nga, senyor, akusado ng pagiging kasama ng mga bandido na pumatay sa kanyang sariling ama. Ang pistolero ay hindi kumilos, hindi tumango, hindi umiling. Anong ebidensya? Tanong niya. At sa boses na iyon,
ay may lamig na nagpapahiwatig na kahit anong sagot ay hindi sapat. Ang silensyo ay bumalot sa plaza. Si Doña Mercedes ay tumayo mula sa kanyang karwahe. Ang mukha ay namumula ng galit. Siya ay nakita sa bahay ng mga kriminal. Ang kanyang ama ay pinatay at siya ay nabuhay. Sino pa ba ang magtitiwala sa kanya? Ang tinig niya ay mataas, puno ng galit na parang lason na kumakalat sa hangin. Ngunit ang pistolero ay hindi nag-abalang tumingin sa kanya. Ang atensyon niya ay nanatiling nakatuon kay Carmela. "Ikaw," sabi niya sa mababang tinig, ngunit sapat na para marinig ng dalaga. "Ikaw ba ay kasama nila?" Ang tanong ay simple, direkta, walang paligoy-ligoy. Si Carmela ay nag-angat ng mukha. Ang mga mata ay namumula, ngunit hindi umiiyak. Hindi siya umiyak mula nang nagtungo siya sa kulungan. Hindi siya umiiyak habang ang hukuman ay nagbasa ng hatol. At hindi siya iiyak ngayon kahit nakaharap siya sa lalaking ito na may kapangyarihang tapusin ang lahat o iligtas siya. "Hindi," sagot niya, malinaw at matatag kahit ang mga kamay ay nanginginig sa likod niya. "Pinatay nila ang aking ama sa harap ko. Hinuli nila ako. Tinakasan ko sila kinaumagahan. Yan ang totoo." Ang bawat salita ay binitawan niya na parang bala, mabigat at walang pag-aalangan. Ang pistolero ay nanatiling nakatayo, walang emosyon sa mukha, ngunit may bahagi sa kanyang mga mata na nag-iba. Minuscule, halos hindi napapansin, ngunit naroon. "Kayo," sabi niya, lumingon sa hukuman at sa mga tao na nanonood. "Wala kayong ebidensya, wala kayong saksi, wala kayong hustisya dito. Ang meron lang kayo ay takot at galit na hinahanap ng lugar para makarating." Ang mga salita ay parang latigo na tumatagos sa balat ng bawat isa. "Ito," patuloy niya, itinuturo si Carmela, "ay magiging aking pananagutan. Kung siya ay kasalanan, ako ang hahatulan. Ngunit ngayong araw, siya ay hindi mamamatay." Ang sigaw ng mga tao ay sumabog parang lindol. Si Doña Mercedes ay sumigaw ng protesta, ang mukha ay kontorsyonado ng galit na hindi na ito kayang kontrolin pa. Ang hukuman ay tumayo, nanginginig ng takot at galit. Ngunit walang sino man ang lumapit dahil ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay hindi basta-basta. Ang pistolero ay may reputasyon. Ang sino mang lumaban sa kanya ay hindi na bumabalik. Lumapit siya sa entablado, hinawakan ng lubid sa liig ni Carmela at pinutol ito gamit ang matalas na kutsilyo mula sa kanyang sinturon. Ang dalaga ay halos bumagsak, ngunit hinawakan siya nito sa braso. Ang mga daliri ay malakas, ngunit hindi masakit. "Maglakad," utos niya sa mababang tinig at hindi na nag-aksaya ng oras pa. Umalis sila sa plaza. Ang mga mata ng lahat ay sumusunod sa kanila, ngunit walang sino man ang sumunod. Naglakad sila patungo sa labas ng bayan kung saan ang kanyang kabayo ay naghihintay. Nang makarating doon, nag-angat ang pistolero ng tingin kay Carmela at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang pagtatanong. "Bakit?" tanong niya, ang boses ay halos pabulong. "Bakit mo ako iniligtas?" Ang pistolero ay hindi sumagot kaagad. Tumingin siya sa kalayuan, parang may tinatanaw na malayo sa mga bundok. "Dahil," sabi niya sa wakas, "nakita ko ang katotohanan sa mga mata mo at matagal ng panahon mula nang nakakita ako ng ganyan." Sininyasan niya siya na sumakay sa kabayo sa likod niya. Si Carmela ay nag-aalinlangang kumilos, ngunit sumunod din. Nang makasakay na siya, naramdaman niya ang init ng likod ng lalaki, ang tibay ng katawan na parang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mundo. Nagsimulang maglakad ang kabayo, dahan-dahan, palayo sa bayan na naging kulungan niya, palayo sa mga taong humatol sa kanya ng walang ebidensya. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya, ang boses ay nanginginig. "Anong kapalit ng ligtas na ito?" Ang pistolero ay hindi lumingon,
Ngunit narinig niya ang sagot na parang hangin na bumubulong. Walang kapalit, pero sa ngayon, ikaw ay may utang sa akin. At kapag may utang, may responsibilidad. Naglakbay sila ng ilang oras nang walang salita. Ang mainit na araw ay nagsimulang tumaas sa kalangitan. Ang init ay sumasakit sa balat at ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Carmela. Ngunit hindi siya nagreklamo. Mas gugustuhin niya ang init kaysa sa lubid sa leeg. Nang makarating sila sa isang maliit na bahay na nakatago sa gitna ng kagubatan, ang pistolero ay bumaba mula sa kabayo at tinulungan siyang bumaba rin. Ang bahay ay simple, gawa sa kahoy at bakal, walang karangyaan, ngunit matibay. Dito ka muna titira, sabi niya, bumukas ng pinto at pumasok sa loob. Si Carmela ay sumunod, ang mga mata ay sumusuri sa kapaligiran. Sa loob ang bahay ay malinis ngunit walang dekorasyon, walang larawan, walang bulaklak, walang anumang personal na gamit na nagpapahiwatig ng buhay ng may-ari, parang isang templo ng kalungkutan at pag-iisa. Sa sulok may kama at mesa at sa pader nakasabit ang mga sandata na iba't ibang uri. Si Carmela ay nanatiling nakatayo sa may pintuan, hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. Umupo, sabi ng pistolero, tumuturo sa upuan malapit sa mesa. Kailangan nating pag-usapan ang mga panuntunan. Umupo siya ng dahan-dahan, ang mga mata ay hindi umiiwas sa kanya. Anong panuntunan? Tanong niya, kahit alam niya na ang sagot ay hindi magiging maganda. Umupo ang lalaki sa harap niya. Hinubad ang sombrero at inihagis ito sa mesa. Ngayon, nakita ni Carmela nang maayos ang mukha nito. Matangos ang ilong, ang mga mata ay napakadilim at sa pisngi ay may marka ng luma na sugat na nagpapahiwatig ng labanan na naranasan nito noon. Ang buhok ay maikli, madilim at ang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Hindi ito gwapong lalaki sa paraang tradisyonal, ngunit may kapangyarihan sa presensya nito na hindi maitatanggi. Una, nagsimula niya, ang tinig ay mababa at malinaw. Hindi ka aalis ng walang alam ko. Ikalawa, hindi ka kakausap ng sino man tungkol sa kung sino ako. Ikatlo, kung may manghanap sa iyo, hindi ka sumasagot. Ako ang sasagot. Bawat panuntunan ay parang kontrata na nilagdaan sa dugo. Si Carmela ay tumango ng dahan-dahan. Alam niyang wala siyang pagpipilian, ngunit may bahagi sa kanya na nagtanong kung bakit. Bakit siya iniligtas ng lalaking ito? Ano ang tunay na dahilan? Hindi siya makakuha ng sagot ngayong gabi, ngunit alam niyang darating ang panahon na ito. Bakit mo ako dinala? Dito? Tanong niya, ang tinig ay mahina ngunit determinado. Bakit hindi mo ako iniwan lang sa kalsada? Ang pistolero ay tumingin sa kanya ng matagal, parang sinusukat kung karapat-dapat ba siyang sagutin. Dahil, sabi niya sa wakas, may utang ako sa iyong ama at ang pagligtas sa iyo ay paraan ko ng pagbayad. Ang sagot na iyon ay hindi inaasahan ni Carmela. Napatigil siya, ang isip ay tumatakbo ng mabilis. Kilala mo ang aking ama? Tanong niya. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Tumango ang pistolero. Matagal na, bago pa siya maging alkalde, noong siya ay simpleng sundalo, katulad ko. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, tumingin sa labas kung saan ang kalangitan ay nagsisimulang mag-iba ng kulay habang papalapit ang gabi. Siya ang nagligtas sa akin nang akala ko ay tapos na ang lahat. At ngayon siya ay wala na. Ang tanging bagay na naiwan ay ikaw. Kaya kung wala akong ibang magagawa para sa kanya, ligtas, ikita. Ang mga salita ay tumatagos sa puso ni Carmela parang kutsilyo. Naramdaman niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama, ang buhay na ibinigay niya para sa bayan, at ngayon ang koneksyon na hindi niya alam na umiiral sa pagitan ng lalaking ito at ng kanyang pamilya. Tumayo siya, lumapit sa kanya ng dahan-dahan. "Salamat," sabi niya. Ang tinig ay nag-crack ng bahagya.
ngunit pilit na pinoprotektahan ang dignidad. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran, ngunit salamat. Ang pistolero ay hindi lumingon. Nanatili lang siyang nakatayo sa bintana, ang likod ay nakaharap kay Carmela. Hindi mo kailangang magpasalamat, gawain ko lang ito. Walang iba. Lumipas ang mga araw na parang ulap na tumatakbo sa kalangitan. Si Carmela ay nanatili sa bahay, ginagawa ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto at paglilinis, habang ang pistolero ay umaalis sa umaga at bumabalik sa gabi, palaging may dalang pagod sa mukha at dugo sa damit. Hindi siya nagtanong kung saan ito pumupunta. Hindi niya kailangang malaman. Alam niyang ang lalaking ito ay may sariling mundo, isang mundo ng karahasan at kalungkutan na hindi siya bahagi. Ngunit sa gabi, kapag sila ay magkasama sa hapunan, may katahimikan sa pagitan nila na hindi karaniwang katahimikan. Ito ay ang katahimikan ng dalawang tao na may hawak na mabigat na lihim ngunit hindi pa handang ibahagi. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa hapagkainan, nagtanong si Carmela, "Ano ang pangalan mo?" Ang pistolero ay tumingin sa kanya, ang mukha ay walang emosyon. "Wala akong pangalan na mahalaga," sagot niya. "Ang mga tao ay tumatawag sa akin ng maraming bagay. Pistolero, demonyo, kamatayan, pumili ka ng gusto mo." Ngunit si Carmela ay umiling, "Hindi. Ano ang tunay mong pangalan?" Ang lalaki ay nanahimik, tumingin sa kanyang plato, at pagkatapos sa tinig na parang bulong, "Mateo, ang pangalan ko ay Mateo." Ang pagkakilala na iyon, kahit simpleng pangalan, ay parang pagbubukas ng pinto sa pagitan nila. Si Carmela ay ngumiti ng bahagya, ang unang ngiti mula nang siya ay iligtas. "Mateo," ulit niya, para bang sinusubukan ang bigat ng pangalan sa kanyang dila. "Salamat, Mateo." At sa sandaling iyon, may bahagi sa mukha ng lalaki na nag-iba, bahagya, halos hindi napapansin, ngunit naroon. Isang paglambot sa mga mata, isang pagkawala ng proteksyon na palaging nakakabit sa kanya. Ngunit mabilis lang iyon. Sa loob ng ilang segundo, ang lalaking Mateo ay naglaho at bumalik ang pistolero. "Huwag kang masanay," sabi niya. Tumayo at lumabas ng bahay, iniiwan si Carmela mag-isa sa loob ng katahimikan. Pagkaraan ng 2 linggo, isang gabi, bumalik si Mateo ng mas maaga kaysa dati. Ang mukha ay mas mabigat, ang mga mata ay mas madilim. May dalang envelope sa kamay. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Carmela. "Basahin mo," utos niya, at umupo sa tapat niya. Kinuha ni Carmela ang envelope ng may pag-aalinlangan. Sa loob, may sulat na nakasulat sa maayos na kamay. Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat ay mula kay Doña Mercedes at ang nilalaman ay nagpapahiwatig ng plano. Ang mga tauhan niya ay maghahanap kay Carmela at kapag nakita nila ito, papatayin nila hindi lamang siya kundi pati na rin ang sinumang nagtatago sa kanya. Ang banta ay malinaw, direkta, walang alinlangan. Si Carmela ay napatitig sa papel, ang mga kamay ay nanginginig. "Paano mo nakuha ito?" tanong niya. Ang tinig ay halos hindi niya maintindihan. Ang pistolero ay nanatiling kalmado. "May kaibigan ako sa loob ng mansyon niya. Nagbabayad ako ng impormasyon at ito ang bagong impormasyon." Tumingin siya kay Carmela ng diretso. "Kailangan tayong lumipat, hindi na ligtas dito." Ang salitang tayo ay tumunog na kakaiba, parang may ibig sabihin na hindi niya inasahan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang mainit na pakiramdam sa dibdib, isang pakiramdam na hindi niya naranasan mula nang mamatay ang kanyang ama. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. At sa pagkakataong yon, ang tinig niya ay hindi natakot, determinado. Ang pistolero ay tumayo, kinuha ang kanyang sombrero at ang kanyang sandata. "May lugar ako sa kabundukan, malayo. Walang makakarating doon maliban kung alam nila ang daan, at walang nakakaalam maliban sa akin."
Lumingon siya kay Carmela at sa tingin na iyon ay may ibig sabihin na hindi niya maintindihan, ngunit naramdaman niya sa buong katawan. Maghanda ka, aalis tayo bago mag-umaga. Tumango siya at sa sandaling iyon, alam niyang ang buhay niya ay hindi na katulad ng dati. Ngayon, siya ay bahagi ng mundo ng lalaking ito, mundo ng panganib, ng lihim, ng karahasan. Ngunit sa mundo na iyon, siya ay buhay, at iyon ang mahalaga. Umalis sila bago sumikat ang araw, ang kalangitan ay kulay abo at ang hangin ay malamig na parang yelo. Ang kabayo ay malakas, ang mga paa ay tumatakbo ng mabilis sa landas na puno ng bato at putik. Si Carmela ay nakayakap sa likod ni Mateo, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang katawan. At sa bawat tibok ng puso, naramdaman niya ang init ng presensya nito, ang proteksyon na hindi niya naranasan mula nang mamatay ang kanyang ama. Sa kalsada, nakita nila ang mga tauhan ni Doña Mercedes na nagsisimulang mag-ikot, ang mga mukha ay puno ng galit at determinasyon. Ngunit hindi sila nakita, ang pistolero ay marunong magtago, marunong maglaho sa hangin parang anino. Nang makarating sila sa kabundukan, ang bahay ay mas maliit pa kaysa sa una, gawa sa bato at kahoy, nakatago sa likod ng malaking puno at mga talampas. Sa loob, walang luho, ngunit may kama, mesa at apoy, sapat na para mabuhay. Si Carmela ay pumasok, ang mga mata ay sumusuri sa kapaligiran at nang umupo siya sa upuan, naramdaman niya ang pagod na bumuhos sa katawan. Naghanda si Mateo ng kape at inilapag ito sa harap niya ng walang salita. Naupo siya sa tapat niya, tumingin sa apoy na nagsimulang lumaki sa gitna ng silid. Dito tayo manatili, sabi niya, ang tinig ay mababa, hanggang sa ligtas na. Ngunit ang tanong na hindi nasabi ay lumutang sa hangin, kailan magiging ligtas? Si Carmela ay tumingin kay Mateo at sa mga mata nito nakita niya ang pagod ng taong dalang-dala na ng bigat ng kasalanan, ng nakaraan, ng mga desisyon na hindi na mababawi. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman ng lahat, ngunit alam niyang hindi pa ang tamang panahon. Kaya tumahimik siya, uminom ng kape at naghintay. Dahil sa mundo na ito, ang paghihintay ay ang tanging bagay na alam niyang gawin. Ang paghihintay at ang pag-asa na sa wakas matutuklasan niya ang katotohanan tungkol sa lalaking ito, ang lalaking nagligtas sa kanya nang wala siyang ibang pag-asa. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa bubong ng bahay sa kabundukan ng magmadaling araw. Ang bawat patak ay tumutunog parang mga daliri na tumutuktok sa pinto ng nakaraan. Ang hangin ay nagiba ng direksyon. Dala ang amoy ng lupa at kahoy na basa, at sa kalayuan ang mga aso ay nagsimulang umatungal parang nagbabala ng panganib na papalapit. Si Carmela ay nanunood mula sa bintana, ang kamay ay nakahawak sa kwintas na ginto, nabigay ng kanyang ama bago siya mamatay, ang tanging bagay na nailigtas niya mula sa bahay nilang sinunog. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng kamatayan sa plaza. Ngayon, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng labanan, ng sakripisyo, ng pagpili. At ang pagpiling iyon ay nag-umpisa ng araw na iniligtas siya ni Mateo. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo, ang katawan ay tensyonado. Ang mga mata ay nakatuon sa landas na papunta sa bahay. Dumating na sila, bulong niya mas para sa sarili kaysa kay Carmela. Ang nakaraan ko ay sumasakay na sa mga kabayong iyon at hindi ko na mapigilan. Dahil kahit ang pinakamatibay na mga pader, kahit ang pinakamalalim na mga lihim, kahit ang pinakamahabang katahimikan ay hindi makakapigil sa mga multo ng nakaraan na bumabalik para sa mga taong nag-akala na makakaligtas sila.